Revocation sa mga lisensya ng baril ni Senador Ronald de la Rosa, inihain na ng Police Regional Office 11. ICC Trial Chamber itinakda na sa November 30 ang pagsisimula ng paglilitis sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga biktima ng drug campaign ng Duterte administration ikinatuwa ang itinakdang paglilitis. Sa gitnang silangan at tensyong China-Taiwan, tinawag ni Senator Padilla na force majeure. Hali sa UELA, tinanggap ito ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At sinabi din ng FEO na matapos ngang matanggap ang Service of Order and Revocation ay agad silang nagtungo sa bahay ni Senator Bato kasama ang Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11. Ayon sa Pro 11 ELA, isinilbi nila ang Order of Revocation para sa license to own and possess firearms at firearms revocation ng senador. Nakikipag-ugnayan din ang FEO sa Regional Civil Security Unit 11 kaugnay ng kautusan. ELA, base sa record ng FEO, nasa 117 ang lahat ng armas ni Senator de la Rosa. Inirekomenda na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng reklamong obstruction of justice si Senator Robin Hood Padilla. Ito ay dahil sa munay pagtulong ni Senator Padilla para makatakas sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Nauna nang inamin ni Senator Padilla na nakisabay sa kanyang sasakyan si Senator de la Rosa noong madaling araw ng May 14 at nagpababa ito sa Makati City. Opisyal nang itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagsisimula ng paglilitis para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na November 30. Right, as regards, first of all, to the decisions we've come to at the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. August 31 ang huling araw para sa prosekusyon upang isumite ang pinal na listahan ng mga saksi, ebidensya at trial brief. Habang September 28 ang petsa ng pagsusumite para sa trial brief ng mga legal na kinatawan ng mga biktima. Samantala, October 30 naman ang deadline para sa depensa na magbigay ng kanilang indikasyon ng mga isyu at depensang gagamitin. Binigyang diin din ng hukuman ang kahalagahan ng fitness to stand trial o ang kakayahan ng akusado na sumalang sa paglilitis. Dapat irespeto ng 11-member Senate Minority Bloc ang katotohanang natalo sila sa naganap na botohan para sa pamumuno ng kapulungan laban sa 13-person bloc na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang inihayag ni Senator Amy Marcos habang ipinaalala na hindi gumawa ng anumang gulo ang kanilang grupo nang itinalagang Senate President si Senator Vicente Tito Soto III noong September 2025 kahit pa nawalan sila ng mga hawak na komite. Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna. Trabaho muna. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media. Magkwestiyon ni Senator Robin Hood Padilla kung hindi pa ba matatawag na force majeure ang epektong dala ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan maging yung posibleng pagkakadawit ng Pilipinas dito sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ng naging mainit na diskusyon sa Senado nitong Martes, May 26, tungkol sa mosyong layong pahintulutan ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference.
Nag-post sa social media si Senator Robin Padilla. Mababasa sa kanyang post na hindi na ba aniya matatawag na force majeure ang digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, maging ang napipintuan niyang pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Gayunpaman, walang direktang nabanggit ang senador kung ang nasabing pahayag ay bilang pagsuporta sa isinusulong nilang pagbabago sa Senate rules. Question. The grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, wala pang specific provision para sa itinuturing na grandest case na isasampa kay Romualdez, ngunit tinawag ito ni Remulla na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa at may kaugnayan umano ito sa nangyaring sabwatan upang dayain ang pambansang pondo, partikular noong 2024 at 2025. Si Congressman Martin Romualdez, ang House Speaker noong binubuo ang 2024 at 2025 national budgets, habang itinalaga nitong chairperson ng House Committee on Appropriations ng mga kaparehong taon si dating congressman at ngayoy pugante na si Zaldico. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kinakailangan matapos. May hawak ng kopya ng precautionary hold departure order ang Bureau of Immigration laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at dalawang iba pa. Kinumpirma ito ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa isang mensahe. Ayon kay Sandoval, agad nilang aabisuhan ng Sandigan Bayan oras na magtangka ang mga itong lumabas ng bansa. Inisyuhan ng PHDO ng Sandigan Bayan sina Senator Marcoleta dahil sa mga kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree Number 46. Patay sa 8 a.m. weather bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 1,135 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at bugso na 80 kilometers per hour. Tumutulak naman ito ng north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng hanggang mamayang gabi ay pumasok sa loob ng PAR ang bagyo. Inaabisuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon. Noong Lunes, pinulong na ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na pangunahing tumutugon sa epekto nito. Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino, dahil you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat. Nagtala ng ash emission ang Canlaon Volcano alas 6 kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nasa 1,200 meters na grayish plumes ang ibinuga ng bulkan mula sa main crater nito. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano. May babala si US President Donald Trump sa matagal na nitong kaalyadong bansa na Oman kung makikipagtulungan ito sa Iran sa pakikialam sa Strait of Hormuz. Ito'y kasunod ng iniulat ng Iran na mayroon na silang kasunduan na ibalik sa normal na paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz kung saan kasama nito ang Oman, ang management nito. Binigyan din ni Trump na walang kahit isang bansa ang dapat kumontrol sa nasabing daluyan at patuloy nilang babantayan ito. Now, the strait's going to be open to everybody. It's international waters.
Nobody's going to control it. We're going to watch over it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.